Mapagpalang araw po mga kahabi. So ang tatalakayin natin ngayon ay yung mga katanungan ng ating mga baguhang kahabi o kung paano nga raw po makakuha ng CWR permit sa DNR. So ano po ang kanilang gagawin dahil wala po silang makunan or yung mga existing na mga ibon na inaalagaan nila ay wala pong mga resibo or DOD or DOS. So ito po ang kanilang concern regarding po sa kanilang mga pag-aalaga. Okay po mga kahabi, so yun po ang ating pag-uusapan sa topic na ito. Okay po, so kung bagong viewers ka sa channel na ito, ay humingi ako ng favor at kung napadaan po kayo sa channel na ito, ay paki-subscribe po ang ating YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So ang pag-uusapan natin ay patungkol sa mga ibon regarding sa mga documents ng DNR. Sa atin lang pong mga nalalaman na kung paano po tayo makakuha ng certificate at permit. Okay po mga kahabi, hope magustuhan ito ang ating topic. So mga kahabi, magtatalakayan tayo ngayon. So sa mga comment ng ating mga kahabi. So unahin po natin si at Joel Hosol. Good morning po sir. Pwede po ba patulong about pagkuha ng CWR? Okay po. Tapos yung pangalawa niya pong tanong, pasensya na po sir, bago pa lang po kasi akong nag-aalaga ng ibon na cockatiel bird kasi nagpapatulong po sana kami sa pagkuha ng CWR dahil sa mga bangketa lang po namin nabili ang mga ibon namin. Salamat po sir. Okay. Ito nga bigyan natin ng pansin ang katanungan ni at Joel Sohol. Okay nga po yung ganyan na inaamin natin at ina-admit natin yung mga senaryo dahil po sa kakulangan ng ating pangunawa, kakulangan sa ating mga impormasyon. So salamat po mga kahabi at napansin nyo itong ating channel, ang ating munting channel para sa mga ganitong bagay. Okay po, so yun na nga po ang nababanggit natin sa mga previous video natin. Marami na po tayo mga previous video regarding sa mga pagkuha ng CWR, kung paano po yung mga requirements, kung bakit kailangan kumuha ng mga dokumento sa mga ganitong klase ng mga endangered species at bakit maraming nahuhuli ng mga traders na mga nagbebenta. So marami na po, balik-balikan nyo na lang po sa mga previous video ko. So ayon po sa katanungan at ni kahabi Joel Sahol sa kanyang cockatiel na nabili lang po sa bangketa. So yun nga po mga kahabi, ang naapektuhan talaga nito yung mga bumibili na nakukulangan tayo sa karapatan na unawain, intindihin ang mga sa larangan ng pag-ibon kung atin itong papasukin. Okay po, so sa ganitong senaryo kahabi Joel Sahol, kung saan man po kayong area ngayon nakatira, at kung mayroong malapit sa inyo na mayroong mga CWR holder or W Farm Permit holder, ay pwede po kayong lumapit sa kanila at sumangguni sa inyong sitwasyon ngayon regarding sa inyong ibon na inaalagaan na cockatiel at na wala pong resibo or DOD or DOS. Okay po kahabi, so yung DOD po ay deed of donation, yung DOS po ay deed of sale na pwede lamang natin makuha sa mga or pwede natin ma-avail sa may CWR holder or W Farm Permit. At ito pong mga resibo, DOD, DOS, ito po yung proof acquisition. Okay po, na isa sa requirements ni DNR upang makapagsumiti tayo or makapag-apply at or makaregister sa DNR para sa CWR. Okay po kahabi. So yun lang po ang ating may papayo at Joel Sahol. Kailangan po
makahanap tayo ng mga CWR holder na malapit sa lugar ninyo. Kasi kung lalayo pa tayo sa inyong bayan, ay kukuha pa po tayo ng LTP. So medyo may konting gastusin pa po yan sa pagkuha ng LTP dahil po sa local transport permit. So kung may kakilala naman kayo sa malapit lang sa inyo, mas mainam po. Ngayon, kung wala naman po, so sa ibang bayan kayo kukuha or may na kayo nakakausap, ay kakailangan din pa po ng LTP bukod pa po sa DOD or DOS. Dahil ang LTP po ay isa rin po sa dokumento para yung ibon ay matransport po sa inyo. Okay po mga kahabi, so yun lang po ang naiisip natin at legal na pamamaraan na makausap po kayo, makahanap po kayo ng CWR holder at isanggunin nyo po yung inyong sitwasyon. At siya po ang mabibigay ng advice sa inyo kung ano yung tama pong gawin. Okay po, hope meron tayong natutunan at Joel Sahol sa kahit konti na bahagi ko na kasagutan sa inyong katanungan. Okay po, maraming po salamat. Okay po mga kahabi, so tuloy-tuloy po tayo sa mga kasagutan ng ating mga tanong ng ating mga kahabi. Katulad po ni Edwin Lacosta at user. So halos pare-parehas po sila ng tanong, Sir, magkano magpa-assist sa inyo? Ang sabi po ni kahabi Edwin Lacosta at user, Sir, magkano magpa-assist sa inyo? So halos isa po yung kanilang tanong. So mga kahabi, so depende po kung ano po yung i-assist natin sa inyo. Kung anong tulong po ang ating may paglilingkod. So, pag regarding po sa CWR na makakuha kayo ng legal papers. So, kahabi, Edwin Lacosta at users. So, alamin po muna natin yung ating mga inaalagaang species kung ano po. Kasi po sa CWR holder po ay may limitasyon lamang po yung kanilang pag-i-issue ng DOD or DOS. Ang CWR holder po ay inaalaw lang sila na magbigay or mag-issue ng DOD or DOS doon sa 5 species po. Ito po yung Alps 1, yung non-eye-ring, okay po. Tapos yung Bargerigar, yung parakeet na common natin na sa nakikita na yung parakeet, lovebirds, at saka po yung kakatil. Okay po. At saka po yung Sitacula cremeri, ito yung Indian ringneck at saka ringneck parakeet. Okay po. So ito pong 5 non-CITES ay pwede pong mag-issue ang CWR holder o yung Certificate Wildlife Registration. Okay po. So yung the rest po na hindi nabanggit sa 4 kasi halos yung Sitacula cremeri, yung Indian ringneck at saka yung ringneck parakeet ay halos iisa po iyon. Okay po. So yun lang po ang inaalaw ni CWR holder. So the remaining endangered species ay ang makakapag-issue po nito ay ang wildlife farm permit. Okay po, yung the rest, natalakay na rin po natin ito sa previous video. So, pakibalikan na lang po yung non-CITES at CITES appendices. So, yung sa CWR po ay holder ay sa non-CITES lang po ang pwede niyang i-apply. So, alamin po muna natin kung anong ibon po ang inyong inalagaan para ma-assist po namin kayo or ma-assist ko kayo kung ano po ang gusto nyong i-assist sa inyo. Or pwede nyo po akong i-message directly sa akin messenger at Olen Aviary at iba pa. Okay po? Para makatulong ako sa kahit mga simpleng kapamaraanan lang. Okay po mga kahabi, maraming po salamat. Ano yan, Okay po mga kahabi, ganoon din po si kahabi Junjun Natada.
Sir, kabayan, pala kita, tabako ako, makabili nga ng ibon. San para may papers na. Okay po mga kahabi, Junjun Natada, maraming po salamat. Kababayan di pala, kababayan pala kita. Okay po. So, ako po ay sa Ligaw Albay po, kahabi. So, kung malapit po kayo, sa tabako kayo, kahabi. So, as of now, kahabi, ay wala pa po akong pang-out kasi newbie niya rin po ako tulad ng mga kahabi natin. So, binabahagi ko lang po yung aking mga na-experience regarding sa pagkuha ng CWR, sa mga papers, sa mga dokumento. Okay po. So, ngayon po, kahabi Junjun Natada ay nagpaparami pa po tayo. So, wala pa po tayong pang-out kasi nagsisimula pa lang tayo. So, hopefully, one of these days, months, or years ay baka meron na tayo mga pang-out. Maybe in God's perfect time, next year po, meron na tayo. Kasi meron na tayo mga progenies. Okay po. So, ang inaalagaan ko, kahabi Junjun Natada, ay Indian ringneck parakeets. Yung iba tawag doon ay ringneck parrot. Okay po. So, kung may interesado kayo, kahabi Junjun, maybe early next year, meron na po tayong pang-out. Okay po mga kahabi. At meron din pong pangalawang tanong si kahabi Junjun Natada. Meron po ba sa Nueva Ecija pagkuha ng permit? Meron kasi ako alaga, tail at Alps 2. Dumadami na sila. Okay po. So mga kahabi Junjun Natada, sa Nueva Ecija, alam ko marami rin tayong mga kahabi na nag-aalaga ng ganitong klase ng species, yung tail at saka Alps 2. Okay po. So magsangguni na lang po kayo sa inyong kalugar na mga kakilala na mahilig sa ibon or nag-aalaga ng mga ibon na katulad ng inyong nabanggit. At magtanong-tanong po tayo. At mayroon din tayo makakilala dyan sa lugar ng Nueva Ecija na mayroong mga CWR holder at W farm permit. At doon po tayo makakakuha ng papers para mapairehistro natin yung ating mga inaalagaan. Okay po mga kahabi, at shoutout din po taga Nueva Ecija. Shoutout po sa inyo at maraming po salamat sa inyong suporta. So sa taga Nueva Ecija po dyan na nakapanood dito or nakapadaan, at kung meron kayong CWR holder po kayo or W farm permit, ay pwede nyo nating i-message si at Junjun Natada para bigyan natin siya ng konting tulong regarding sa kanyang nais na makakuha ng permit para sa kanyang mga alagang ibon. Okay po. So tulungan na lang po tayo dito sa buhay mag-ibon. At tayo rin po mga nagbi-breed, nag-aalaga at nagpaparami, ay tayo rin po ang magtutulungan regarding sa ganitong larangan ng industriya, ang buhay mag-ibon. Okay po mga kahabi, maraming po salamat. Tapos isang lutino. Okay po mga kahabi, so tuloy-tuloy tayo sa ating talakayan, sa ating pag-uusapan regarding po sa mga concern ng ating mga kahabi na sa kanilang nais na malaman at matugunan ang kanilang mga katanungan. So tuloy-tuloy po tayo at Melvin Quijano. Okay po, so ang tanong niya po, boss, paano po kung wala po akong resibo po ng ibon po na nabili ko po? Okay po, ito po ang common question ng ating mga kahabi na marami na po mga kahabi natin na nag-aalaga, ngunit hindi nila nalalaman na yung inaalagaan pa nila ay napapabilang po sa endangered species. Okay po. So mga kahabi, hanggat maaga ay makaunawa tayo at malaman natin ang regarding sa ganitong proseso para makakuha po ng mga dokumento. Kahabi Melvin Quijano, tulad po nung nabanggit ko sa mga kahabi natin na nagtatanong ng kangina na sina Edwin Lacosta, Junjun Natada at User at Joel Sahol, ay halos iisa po ang inyong mga katanungan kung paano po. At Melvin Quijano, kung saan po kayo lugar ngayon? At
hindi nyo naman po nabanggit kung saan kayo at kung anong ibon po yung inyong nabili. Ay kung maaari po, meron kayong kakilala na mga CWR holder o W Farm Permit, ay sumangguni po kayo at idulog nyo po ang inyong senaryo or inyong problema regarding po sa nabili nyong ibon. At ang mga CWR holder at W Farm Permit po ay makakatulong po sa inyo upang mairehistro na po sa DNR ang inyong mga inaalagang ibon. Okay po, kasi po hindi natin mairehistro ang ating mga alagang endangered species sa DNR hanggat hindi po natin nako-comply yung requirements. Okay po, kung meron tayo mga existing na mga alagang ibon na mga endangered species na walang mga papel, walang mga dokumento, walang mga legal papers, ay pwede natin magawan yan dahan-dahan ng mga legal na kapamaraanan sa tulong po ng CWR holder at W Farm Permit holder. Okay po, wala pong ibang makakatulong kundi sila lamang po dahil sila po ay may authority na mag-issue ng DOD or DOS. Okay po, na hinahanap naman po ni DNR bilang isa sa mga requirements para makakuha tayo ng CWR. Okay po mga kahabi, hope meron tayong natutunan sa mga kahit simpleng kapamaraanan na katugunan sa inyong mga katanungan. Okay po, maraming salamat. So nais ko rin pong bigyang pansin ang katanungan at komentaryo ni Jeremiah Skindo. Okay po, ito po yung kanyang comment at komentaryo sa atin. I-try nyo na huwag higpitan ang mga nag-aalaga ng ibon, lalong dadami ang ibon sa Pilipinas. Okay po, at Jeremiah Skindo, so maraming salamat sa inyong komentaryo. Okay po, sa larangan ng pag-iibon, wala naman pong nagbabawal or walang naghihigpit. Okay po, malaya po tayo na mag-alaga ng ibon kahit gaano po karami ang gusto natin. Okay po, hindi po ito hadlang para dumami ang ating mga alagang ibon. Ang usapin din dito po at Jeremiah Skindo, kung ang inaalagaan po natin ay endangered species, ay kung maaari po, maparehistro lang po natin. Okay po, para magkaroon ng legal papers, legal document at legal documentation ng DNR sa mga inaalaga nating mga endangered species. Dahil po, ito po ay mandato ng DNR na malaman ang mga endangered species dito sa Pilipinas na inaalagaan natin para makita nila yung datos ng dami, okay po, ng bilang ng mga endangered species. Kaya po tayo may pinapakuha ng CWR at W Farm Permit at pinagagawa po tayo ng QBR, Quarterly Breeding Report, upang itong datos na to ay malaman na DNR at maibahagi po sa buong mundo yung bilang ng species na endangered. Yun po ang dahilan kung bakit tayo nire-require na DNR na kumuha ng CWR or W Farm Permit kung ang inaalagaan natin ay endangered species. Ganun lamang po kasimple. Pero hindi po hinihigpitan ang pag-aalaga ng mga endangered species. Nasa sa atin na po iyon. Kung gusto natin iparehistro or hindi, nasa atin po ang desisyon. Subalit datapwat, kung hindi natin maiparehistro ang ating mga ibon na ayon sa batas ng DNR, ang Republic 9147, Conservation and Protection of Wildlife Species, ay meron po tayong kaharapin na consequence. So kung handa po tayong kaharapin ang mga mangyayari sa atin, ay tanggapin natin. Okay po, kasi hindi tayo nag-comply ayon sa batas. Sumunod tayo sa batas. Sabi nga, ignorance of the law, excuse no one. Kung wala tayong kaalaman sa batas, ay hindi po ito dahilan upang hindi tayo dakpin. Okay po, so hanggat maaga po, hanggat meron tayong nalalaman, ay unti-unti na natin iproseso na magkaroon po tayo ng mga legal documents. Okay po, at Jeremiah Skindo,
Hope meron tayong mga natutunan. Ito lamang po ay binabahagi ko ayon sa pamantayan ng PNR. Okay po? Ito ay hindi naman po yung pansarili ko lang na gusto. Meron tayong mga sari-sariling desisyon. So ako din po, nagsimula ako sa nag-alaga ng parakeets at alps na walang papel. Pero unti-unti kong nauunawaan na mahalaga pala ang mayroong legal papers. Okay po? So ngayon po, nakakuha na po ako this year, na-issue po sa akin by February this year. So meron na po tayo mga 5 months na CWR holder po. Okay po mga kahabi, maraming po salamat. So kahabi, ito rin po ang komentaryo ng ating kahabi na si Jaime Santillan. Mga imported na ibon na mga binibenta at lahat galing sa captive breeding. Mas masama kung pakawalan sila dahil invasive species sila. Ang bawal yon galing sa wild. Sa ating bansa, lalo na endangered. Yes, tama po kayo, kahabi Jaime Santillan. Lahat po ng mga imported na binibenta ay galing sa captive breeding. Yes po, kasi wala naman pong imported species na makikita natin dito sa wild. Okay po? So, ang usapin po dito, yung sa captive breeding. Okay po? Dahil lahat po ng nanggagaling sa ibang bansa ng mga imported breeders, ay ng mga imported species, ay meron niyang legal documents. Okay po? Hindi po yan makakarating dito nang walang mga legal documents or proper documentation. Kaya po sila nakapag-import. Yun po ang tinatawag na import permit. Okay po? Ngayon po, pagdating dito sa Pilipinas, yung mga breeder na nag-import, na parami nila yung mga species, naibenta nila ng walang papers. So yun po ang nagiging ugat ng pagdami ng mga nag-aalaga ng mga kahabi natin na walang mga papel. Nag-scattered na po ang pagbebenta ng mga walang document at legal papers. So yun po ang root ng pagbebenta. Kaya pumapasok yung mga tinatawag na illegal trading. Okay po? So, masama talaga yan pakawalan sa wild. Dahil po lumaki na po yan sa captive breeding. Dahil invasive na sila. Baka po yung pa ang ikapahamak ng mga endangered species kung ipakakawalan natin sila sa wild o sa buhay ilang or sa ilang sa bukid. Baka yung pa ang ikamatay nila. Kasi nga po, na captive breeding na sila. Hindi na sila sanay mamuhay sa wild. So, yun po ang usapin dito. So, maraming po salamat sa inyong pagbabahagi ng kaalaman at kahabi Jaime Santillan. So, yun nga po, lahat ng imported ay wala po dito sa atin. Ito po talaga ay captive breeding. Okay po. Sa kung pakakawala natin sila sa wild, yun po ay baka ikasama pa nila. Okay po. Doon naman po sa nabanggit ninyo, ang bawal yung galing sa wild sa ating bansa. So, galing man po iyon sa imported, galing man yan sa ibang bansa, galing man dito, basta endangered species po kahabi, ay kailangan po merong tamang documentation, legal document, at tamang dokumento na nakasaad po sa ating CWR holder kung ano pong species yung ating inaalagaan. Okay po mga kahabi. Mature. So hopefully meron tayong na lalaman or naunawaan sa ating talakayan dito sa ating usapin. Okay po. So meron lang ako pong trivia. Alam nyo ba? Okay po. Parang si Kuya Kim. Alam nyo ba? Mayroong 10,000 species ng mga ibon sa buong mundo. Okay po. 24 species ng mga ibon na dito lang makikita sa Palawan. So proud. Meron tayong 24 species na ibon dito lang matatagpuan sa Palawan. Okay po. So nasaan na kaya itong mga to? Ng mga endangered. Ano na po ang sitwasyon? Ito yung binabanggit
na kahabi Jaime Santilla na paggaling sa wild sa ating bansa, lalo na ang endangered. So, ito pa ang trivia mga kahabi, na ang lalaking ibon ay mas maganda ang hugis at kulay ng balahibo. Mas maganda ang mga kanta, yung mga huni nila yan, at sayaw nito kaysa mga babae. Okay po, yun po, trivia. So, alam nyo na meron tayong 24 species na ibon dito lang matatagpuan sa Palawan. Sa sunod, talakayin natin ang mga 24 species na ibon. Okay po, kung ano-ano ito. Mga locally breed na to, hindi po ito imported. Dito lang makikita sa Pilipinas. Okay po, mga kahabi, maraming pong salamat. Hope sa ating talakayan, sa inyong tanong at sa aking kasagutan ay meron tayong natutunan kahit konti lang na makapagbahagi sa inyo, makapag-share ng kaalaman regarding po sa mga documentation ng ating mga inalagang endangered species. Okay po, maraming pong salamat. So mga kahabi, nais ko lang pong i-shoutout ang ating mga bagong subscriber. Okay po. At shoutout din po sa inyo mga silent viewers. So, sa mga bagong subscriber natin, nais ko pong i-shoutout si KKKK, 4 na K. Okay po. Boss A Official Vlog. Melody Alosema, Gladys Pearl Lorenzo. Shoutout po sa inyo mga kahabi. Daisy Garcia, Jaguar PH, Kaloy 0714 Cruz, Albert De La Cruz. Shoutout po sa inyo mga kahabi at mga bagong subscriber natin. Tamikmik Makulit, Radnas 26 at Nas Panlilio 5288. Ang gaganda po loads ng mga mutation breed mo po. Maraming po salamat at Hans Palilio at shoutout po sa inyo mga kahabi. At last but not the least, shoutout po sa inyo at Felipe Gapate. Magandang araw kahabi, wala muna akong comment. Shoutout na lang sa lahat ng mag-iibon sa buong Pilipinas at maraming salamat sa inyo kahabi. Okay po, shoutout din po sa inyo at Felipe Gapate at sa lahat po ng mga subscriber natin. Maraming po salamat at sa mga silent viewers, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating munting channel, ang Olen Aviary at iba pa. Okay po mga kabi, maraming salamat. Okay pe, maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Lalong-lalo na po kung ito po ay dokumentado, tamang proseso at legal papers po ang ating mga pinanghawakan. Okay po, maraming po salamat. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.